namang magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating himpilan ay 412-0288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Magtatatag na po ng super body. Ito ho yung tututok sa mga sa mga kaso ng mga napapatay na media men. At binabati natin ang kanilang initiative na ito, lalo-lalo na sa pagkakapili sa NUJP, sa National Union of Journalists of the Philippines, bilang mga kasama po dito sa super bading itatayong ito'y task force. At hindi na kasama ho dito yung task force. Yan, mabuti naman kasi gugulo yan mabababo yan lahat ng samahan nababoy tama na mga mambababoy yata yun. NUJP hindi mag-grandstand yan. Result-oriented yung group. Tsaka ito yung credibility yung pinag-uusapan natin. Kailangan maging credible yan. Hindi pwedeng incredible Hulk yan, mga kaibigan. Yung NUJP, yan po ang kinikilala dahil union yan The name itself di ba? Yun self-explanatory na yung title nila, yung pamagat ng organisasyon. National Union of Journalists. At saka dapat kasama din dyan yung mga katulad ng PCIJ, yung mga respetado. Hindi yung club, nightclub yan Ang ibig sabihin ng club, yung alam kong organisasyon na gusto makisaw-saw sa lahat, hindi pwede kasi social club yun Hindi ba? Katulad ng nightclub yun, social club mga kaibigan. Pinag-uusapan niya, katulad na sinabi mo, yung credibility. Yan. Yung NUJP, credible yan. Kinikilala yan sa buong mundo bilang respetadong organisasyon. Yung isa naman, kinikilalang organisasyon ng laglagan. Sa laglagan. PR. Natandaan mo yung nilibing si Kwan? Yan, sino yung huling pinatay dyan sa Maynila? Yung si Balcoba? Si Alex. Wala naman silang ginawa ron. Hindi nga nila makondena yung pagkakapatay kay Alex Balcoba sapagkat ang tatama ang kliyente nila. At kaya hindi sila dapat sumasali sa mga isinasali. Dapat puwera yan. Kasi yan, puro PR ang trabaho niyan. Hindi naman protection ng journalist ang iniisip niyan Protection racket ang iniisip niyan. Yun ang ibig sabihin ng PR. Number 2, ano yun, category? Number 2 and 3. Kaya sila yung number 4. Yun 2 at saka yung 3, pagsasamahin mo, number 4 yun. Lalong bumaksik mga kaibigan, ayan kahit na raw kumbinsido, na itong si Presidente Duterte, kahit na, isipin mo, kumbinsido rin siya na ang mga napapatay po, nagiging target ng pagpatay, itong mga kurap. Ito, sobra pa sa kurap ng mga alam ko Sila mismo masquerading. Ito yung mga sinasabi, masquerading as journalist. Kaya yung tao, pag nagpupumilit na, journalist ako. Kami niya, journalist kayo, hindi. Ay magduda ka na ron. Yung masyadong pabida-bida, Parang walang iniwan yan sa nagsasabit ng ID na malalaki para malamang sila nasa media. Yan yung mga self-proclaim. Yung mga hindi talaga journalist, yun yung may ingay. Sabi nga kasi yung dagat,
Pagka Silent. mababaw, Mm. maingay yan. Mm. Oh. Silent water runs deep nga daw, di ba? Oo, yun. Ayon po ito kay Communication Secretary Martin Andanar, dinesignate siya na o itinalaga siya para pamunuan itong bagong multi-agency task force. Inuulit ko, task force. TASK, Hindi ho ito asking money force, mga kaibigan. No? Ito'y bilang tugon po dun sa tumataas na panawagan para sa gobyerno na aksyonan yung mga hindi nalutas na murder case ng mga journalist. Well, kay journalist yan, kaya ano pa gusto ninyong itawag dyan, mga kaibigan, basta yan, media practitioner. Wala namang kasi dahilan para paslangin mo yung nasa media. Hindi dahil sila ay media o kaya ay extraordinary people sila. Katulad din ng mga pangkaraniwan tao yan. Kaya lang, kung nangyayari yan sa media, kung hindi dapat mangyari yan sa pangkaraniwan tao, dapat kang matakot kapag nangyayari na yan sa media. Hindi ba? Dapat ikabahala rin ng publiko yun. Sapagkat kung yun hindi napoproteksyonan ng pamahalaan natin, paano nilang poproteksyonan yung pangkaraniwang mamamayan laban sa mga kriminal. Hindi ba? Yan at isa sa napili dito para kumatawan sa mga media man, itong National Union of Journalists of the Philippines. Hindi yung National Customs Press Club. National Customs Press Club. Pera yun. Pera yun. Hindi na ako kasali yan, Ibig sabihin pera, money. Pera yun. Kaya nga. Tsaka ito'y task force. Sila'y ask force. Di ba? Hindi. Tsaka ito'y protection of journalists. For journalists. Ang pinag-uusapan dito. Protection for journalists. Hindi ito protection racket. Katulad nila na nangungulekta sa club. Kumukuha ng pera sa weteng, sa sugalan. At protector ng smuggling sa pier. At saka yung dati nga hanap buhay niya, nagpapadala pa ng entertainer sa Japan doon nung nakakapagwalang hiya pa si Tontonting na pinatay ng anak niya. Mga kaibigan, di ba? Sinasabi ko lang. Ano yun? Ang pinagagagawa mo, Eli, baka ikaw Alam mo, banggit mo kasi club Baka Nagpapagod kala na sa nightclub tayo. Nakita mo ba yun? Ano yun? Yun ba yung sinasabi ko kanina? Baka yun. Beno, pinag-uusapan kasi namin kanina doon sa unang bahagi ng ating programa, yung tungkol sa kampanya ng droga at kampanya laban sa kriminalidad. Mamaya, yung tungkol dyan sa kriminalidad sa Maynila, ito kasi wala pa tayong nakikita na milagrong nagagawa itong si General Bato de la Rosa. Tigil na muna natin ang puri at kinakailangan magpakitang gilas naman itong si Bato, hindi yung puro daldal tayo. At saka yung medyo liwanagin ninyo, yung mga nahuhulin drugs. Walang detalye. Katulad yung nangyari sa Las Piñas. Ba't hindi natin alam saan napunta na yung droga? Dapat yun, mga vital yun na information na kailangang ihatid sa publiko para hindi tayo pagsuspetsan. Kung yun nga mga magnanakaw na ginagawa recycle yung droga nung nakaraan, administrasyon, tsaka mga previous na ginagamitan ng mga pulis na ninja. Mga kaibigan, sila sinasabi kung saan nahuli, sino nahuli, saan umuupa. Ito,
binanggit ho dito magkano upa sa bahay kung saan nahuli yung mga drug lord na inchik. Pero hindi nila sinasabi sino may-ari ng bahay. Sino yung protector ng incheck? Hindi. Iba pa yung protector, iba yung may-ari ng bahay. Anong malay natin kung pareho yun? Hindi ba? Tsaka nung una, 35 yung local official, ngayon 23 na lang. 35 nung una, di ba? 36 pa yata. 35. Nauubos Hindi pa kasi, sabihin lahat Dapat pag, hindi pa validated, huwag mo na sabihin. Sasabihin mo nga hindi validated. Di pag sususpechahan ngayon yung validity ng 23, magkakaroon ngayon ng ron, ng katwiran yung iba na, hindi yan katulad nung sinasabi ng mga general. Kita ninyo ang Facebook pag binasa ninyo ngayon, kanya-kanyang information lumalabas. Na hindi ko nabasa sa periodiko, hindi ko narinig sa media Ano yun? Yung mga yung mga connection ng drug lord sa kapwa sa mga protector nila at kung sino-sino mga politiko. Kaya yan si Franklin Drilon kasama raw Isipin mo yung paano nila nagawa yun na ikunik-kunik yun. Mahirap yun Tingnan mo ito, ang dahil magagaling, nagmamarunong sa Facebook. Gumagawa kayo niyan Paano yung huwag kayong maglabas ng unverified na mga info. Kasi makasisira yan. Kung hindi man ngayon, in the future, magiging biktima ka niyan. Sinong hindi pwedeng gumawa nun? Lahat tayo pwede natin gawin yun. Lahat ng gusto nating i-connect. Pati nga si Leni Robredo gustong i-connect sa droga dahil siya ay liberal party. Dahil daw ang konektado ro sa droga, liberal party. Iba yung liberal party, partido yun. Ngayon, kung may mga nasa liberal party na konektado, hindi na nakakulutan yung liberal party. Sangkot naman yun. Ay responsible yung ganun. Sweeping masyado yun. Hindi naman nila party policy yun na protector dapat kay lahat ng droga. Taktika na rin yan ng mga mismong kasangkot. At saka ito para pa, labuin ang issue. Yun daw si Jesse Robredo. Ewan ko kung totoo dapat nga, kung meron ganon, si Lenny antayin natin magsalita, hindi kayo. Sinasabi na ito si Jesse Robredo para lumalabas na sinabutahe yung aeroplano. Kamukha nung nangyari kay Magsaysay noon. Na yun din ang lumalabas na sabotage daw yun. Di ba, nagkaroon ng plane crash, namatay si Magsaysay. Ganon din kay Robredo. Dahil daw nangyari yun kasi pinaiimbestigahan si Pagdilaw. Tapos nung ni-raid daw yung bahay ni yung pagkatapos nung mapatay, pinuntahan naman ni Rico Puno yung condominium ni Jesse Robredo habang nagdadalamhati yung pamilya doon sa Naga. Kasama si Pagdilaw. Yun ba yun? Nung ni-raid daw yung bahay. Taktika yan Sabi, dinadivert ng issue doon sa talagang mga akusado para magmukhang hindi totoo. Kasi naman, nung panahon na may kinuhang mga dokumento, hindi naman kasi diniklara nila kung ano yung kinuha nilang dokumento ron, di ba? Kaya doon nag-ugat yung mga pagdududa. Kaya nga, dapat maging transparent yung mga operation. Tsaka wala akong nababalitang ang operation si Bato nagutos Tingnan mo to delikado yan kasi itong mga patay-patayan ngayon na nangyayari, mga kaibigan, yan ang mangyayari niyan, baka pagdating ng oras ibintang lahat kay Duterte yan Hindi naman siya nagutos niyang patay. Tingnan mo mag-ama dyan, pinatay sa loob ng presinto sa Pasay. Mga kaibigan, nasa linya natin, para makapanayam natin ngayong umaga, ang bagong Assistant Vice President ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na isa pong kilala ninyong celebrity, wala iba kundi si Arnel Ignacio. Magandang umaga, Arnel.
Hello, Arnel. Saan ba siya? Dito Cellphone. sa cellphone tayo. Oh, Arnel, good morning. Good morning, good morning. Oo, kukumustahin ka namin kasi may sa talaga sa iyo bilang AVP ng PAGCOR, ano ba magiging primary function mo? Yes, ito ang Community Relational Services. Ito ang department ng PAGCOR na nagmamahala ng mga pondo para sa mga ospital, sa mga eskwelahan. Pagka kailangan pagkailangan mayroong funding dito yan dumadaan. Sa opisina mo yan? Oo. So, katulad ngayon, ang directive ng President, puro health services tayo. So, yan ang magiging direksyon natin. So, ay si Rose Novenario po ito, Mr. Ignacio. Oo. Paano po yung magiging proseso ng mga taong hihingi po ng health assistance po diyan sa sa PAGCOR? Well, siyempre yung pagka naman mga hanggang siguro 10,000 lang sa akin na yan. Pero if mayroong mas mataas na pangangailangan, iaakyat natin hanggang sa board. Kailangan ng board approval. Pero oo. Hello? Wala. Naputol. Tawakan. I'm very, very... Hello? Napuputol ka, Arnel, Mamaneho kasi ako Yung feeding program nito, tuloy-tuloy yan. At saka 120 days ang ginagawa nito. Hindi yung isang araw lang kakainin. Ito tinitimbang pa natin mga bata. And nationwide ito. Meron din tayo, at tutuloy din natin yung gift giving natin every, of course, Christmas, na malawakan din. Yung feeding program, saan yun? Sa community o sa eskwelahan? Sa eskwelahan, pero ito hindi lang bawat eskwelahan. Kung saan merong tayong PAGCOR office or casino, yung within that area. Yung merong yung host na nag-host ng mga casino ng Yes. Oo. Ito, nakailang board meeting ka na ba dyan, naka-attend ng board meeting? Nagkaroon na ba simula na maitalaga ka? Di mo na ako kasali doon sa board meeting. Masyado mataas yung ranggot. Nasa executive ka lang, sa executive ka, no? Oo. Ano lang ako, a VP for Community Relations and Services. Ayun. And then, ang gusto ko lang ikwento kasi napaka... exciting nitong departamento na to Although wala, parang kung papakinggan mo, parang wala naman nakakarinig nitong Department of Communications, di ba? Pero nung chinecheck ko, since ito ang pinakapuso ng PAGCOR, ito ang nangangalaga ng pangangailangan natin. Kumbaga lahat ng PAGCOR, di ba, gawa na ito ang palabas, ang tulong. Ito yung departamento na yon. Yan yung pinakakuan yan objective kung ba't mayroon yan Kung ba't pinayagan yung pagtatayo ng PAGCOR, hindi ba? Para gamitin sa social services, di ba? Yes, this is the social arm of the PAGCOR. Oo. And so far, with nakakadalawang araw pa lang ako, pero meron lang ako mga gagawing mga changes para naman lahat ay aware of the function of this department. Like ang sinasuggest ko pa lang na magkaroon kami ng bagong logo for this department. So, ting meron kaming project, pag nakita niyo, alam niyo sa departamento yan ng CRSD. Oo. Yung bang halimbawa, merong mga organization din, yung mga mga NGO na gumagawa rin ng ganyan at gustong mas mapalawak yung kanilang programa tungkol diyan sa mga nanaayon diyan sa sa mga sinabi mong gagawin ng PAGCOR ay pwede bang makipag tie up ito o makipag joint project sa PAGCOR, yung mga ganyan? For now, hindi ko pa nasisiguro kung talagang uubra yung merong kapartner, pero palagay ko naman uubra yan. Lalo na yung mga halimbawa, breastfeeding. Ako gusto ko yung breastfeeding Bakit pa naman breastfeeding? Paano
halimbawa, ABP, yung mga liblib na lugar, hindi naman Hindi. Yan nga, kaya yung tweet ko, sabi ko, there'll be no area too far from the helping hand of my department. Excited akong puntahan yan. And siguro, initially, sisilipin natin din yung mga ospital para naman may knowledge din ako kasi ang sabi nga ng Presidente, ang gusto niya yung mga ospital natin, lahat pag pumasok ka dyan, wala kang mabayaran. So, yan ang sisikapin nating magawa. Katulad sa Cuba, di ba? With the leadership of our chairman, si Ma'am Andrea Domingo. Ako naman parang kumbaga utusan lang nila para gawin ito. Si Didi Domingo. Yes, napaka-husay. Mabait yan, tsaka magaling yan. Ma-experience yan sa gobyerno. Matagal na yan. Sa una nga naming meeting, talagang kala mo, alamin nyo, pang umaandar na kami ng kay tagal-tagal. Tsaka nakita mo naman si Andre Domingo, maganda yan. Kamukha ni Elizabeth Taylor, ha? Kamukha ni Elizabeth Taylor, di ba? Nung namatay si Elizabeth Taylor. Mukhang matatanggal ka dyan sa Pagcor, ha? Pagka na tumagal tong interview. Hindi, ito naman, Arnel, meron din mga hindi pabor, no? Yung mga alam mo na, maraming alaskador, marami dito, sabi nga, hindi natin pwedeng i-please lahat ng tao sa mundo, ako naman, galing din naman ako sa daigdig na talagang hindi na-please ang lahat. So, kumbaga wala nang bago doon. Marami kang, siyempre ganito, naitalaga ako rito. Ano daw ang nalalaman ko rito? Bakit daw ako? Ito daw ba ay bayad sa aking pangangampanya? Kaya lang naman ilagay ng gobyerno yung kalaban nila, Sus Mariosep naman. Conscience naman yun. Tama. Alam nga namang ilagay natin yung kumalaban pa sa kanya. Di ba common sense naman yun? Bakit mo naman ilalagay yung hindi mo kuha ang tiwala? At saka ako, isa ko sa babanat sa'yo kung ginawa kang alimbawa executive secretary. Ayan, di na ako papayag dyan. Oo no. Hindi ko naman kaya. Alam mo ako, minsan nahihiya na ako sa mga sinasabing title ko. Pero head. Ako po, baka tadyakan ako ng chairman. Siyempre, hindi pwedeng hindi ka mapag-usapan dahil parang lalabas nga na gano'n. Baka isipin pa nga, sinasapawan mo sila kahit hindi. Dahil sa celebrity ka naman, di ba? Pero ito lang ang for now, this is my third day of work. Pero ang nakakasiguro ko, hindi ko kayo magsisisi, hindi kayo mapapahiya na ako nilagay dito. And madadalas na nyo yung mga ginagawa ng CRSD para naman na hindi tinatanong na tao, ano ba yung departamento na yun? At saka, wala ka naman masamang record kahit na nung ikaw ay nasa showbiz, hindi ba? Kaya wala namang... Narinig, nag-choppy tayo. Ano yun? Wala ka namang kakong masamang record. Salamat na nagawa, hindi ba? Hindi, tsaka itong ganitong trabaho, gusto ko talaga to. Gusto ko talaga, kasi dami ka nagtatanong, ba't di entertainment? Entertainment, ang tagal ko nang nasa entertainment, yung naghahanap na ako ng iba namang may handle kong meaning. At yun. Tsaka naman yan, more on yung yung charity. Oo. Kaya hindi naman nangangailangan ng nag-graduate ka ng Harvard o kaya hindi tama naman si Presidente. Sa tingin sa mga ganitong gawain, it's common sense and your decency and your integrity. Kaya kunyari, tingnan mo, kung ikaw ay lalapit sa Pagcor na gusto mong makibahagi dun sa bidding process natin, di submit mo yung pangangailangan. Kung ikaw ay nakapasa, di ikaw. Diba? Wala na. Ang simple naman there are procedures. Kaya lang naman ito gumugulo. Pagka yung procedures, isip tayo ng modification. Hindi naman kailangan The procedures are all there and all you need to do is to follow it.
Tsaka gano'n na nga yun eh. Maraming, sana mabawasan naman yung inggit. Yun ay... hayaan nyo natin yun. Una, hindi naman, yung talagang yatang nandyan yan. Alam mo kung saan ang kailangan lang natin dyan, yung dabihan natin, yung dasal natin para yung contentment natin mas umakyat. At saka, nagkakaroon ng inggit eh. Pag inisip mo, wala ako niyan, meron ka niyan. Dapat magtagumpay, ang una nating hangarin muna, magtagumpay yung gobyerno para makinabang tayo. Di ba? Alam niyo ito lang utos sa atin ng presidente. Nawala. Wala na? Wala na si Arnel kasi nagdadrive daw siya eh. Nagmamaneho. Kaya medyo nawawala. Si yung kausap namin, kilala ninyo yan eh. Move TV, movie, lahat na po. Personality. Celebrity ho yan eh. Si Arnel Ignacio, comedian. Una ko nakilala nung araw to dun sa Kwan eh. Ewan ko kung natatandaan niya pa, ako. Diyan kasi unang mga singalong bar dito na comedy, isa yung nandyan sa Quezon City, yung Music Box. Diyan siya nanggaling nung araw, kung tama ako. Napasyal ako noon, doon ko napapanood yan si Arnel Ignacio. Diyan siya nagsimula, hindi pa siya ganong kilala nun sa mga sa television, hanggang sa sumikat, di ba? Magaling na TV host siya. Nagkaroon ng sarili niyang program, di ba? Yung game show noon, at saka ako niya, bago kamakailan lang yan, several years ago. Naging naging program rin yan, anchor ng isang bagong himpilan sa radyo. Nakabalik na yata sa linya natin, si Arnel Ignacio. Arnel, may tutuloy ka ba doon sa sinasabi mo kanina? Oo nga, sayang ganda pa naman ng butilog mo. Maganda rin. Nadalo ng parang nung underpass eh. So, naputol tayo. Hindi, imagine natin kung ito ay maging successful, hindi ba? Need all your support. Dahil ang gusto natin, yung mga bawat punta sa ospital, wala na kayong ibabalita na hindi ito. Dahil wala ng pang-deposit. O kung ginot man, walang pambili ng pang-laboratory niya, yun ang hindi susunod natin. With the funds that we will be providing, hindi malayo na magawa natin to. Ito lang, sana yung aming mga tutulungan with funds ay talagang siseryosohin din yung gamit ng pondo. Kasi ito kasi ang misconception eh. Akala ng karamihan, ang PAGCOR ang gumagawa. Hindi PAGCOR. PAGCOR ang funding. Hindi, wala ka bang naiisip na paraan para hindi matarantado naman yung pera na... Ito. Kaya nung aming unang araw nung nalaman ko na sabi ko, media will have a major participation each time we will be disbursing or funding a project. Kasi nga kung walang masyadong makakaalam, magpapabanding-banding naman tayo. At saka pwede rin itong programa, kasi kadalasan lumalapit sila sa mga programa natin, sa radyo, yung mga humingi ng tulong para kami naman ang namamagitan na lumapit sa mga katulad niyong tanggapan. Oo. Yan magagawa natin ang paraan yan. Basta within my level mapapangako ko sa inyo matutulungan yan. Ayun. Hanggang within the levels of my jurisdictions sa department. Sana in the future maging panauhin ka rin namin dito sa ating programa at sa mga programa ng A-Tri-Media dito sa DCRJ. Oo nga, nasa ba ang DCRJ? Kasi si RJ lagi naming nakikita nangangampanya Hindi, ang studio ng A-Tri-Media magkahiwalay, nandito kami sa Quezon City. Malapit lang siya. Pero live tayo sa DCRJ. At saka talaga dito ko pati nanong habang nag-i-interviewan tayo para lang tayo kay Kuto. Pwede rin din yun. Pwede yan. Ulitin ko lang, ako talaga, I'm so excited even with the change of lifestyle that I'm now undergoing. Nakita mo naman, ganitong oras, nasa kalye na ako para pumunta ng opisina.
At marami pa ako maibabalita sa inyo sa mga unti-unti kong nalalaman na napakagandang function ng CSRD or the Community Relation and Services Department. Ako'y nagbibiro lang kanina kay Chairman Andrea Domingo. Kaibigan ko yan. Hindi, mahusay siya. And talagang pagka nagpa-meeting yun, kailangan talaga, buti pa, memoryahin mo ng lahat na isasagot mo. Kasi she is really very sharp and alam niyan kaliwatanan itong gawain na to. Okay, Arnel, maraming salamat sa sa iyong oras na ibinigay sa amin. Maraming salamat din and sana magkatulugan tayo rito. And at kung aabangan nyo ako, gusto ko sana maipakita sa inyo lagi may pagmamalaki ninyo. Bukas ang ating programa anytime kailanganin. At sana po yung programa din natin makatulong para sa magagandang programa ng PAGCOR. Sige, we will make sure that that is going to happen. Okay, thank you very much. Mga kaibigan, si Assistant Vice President Arnel Ignacio ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang mensahe at pagbabalita mula po sa ating impilan. Huwag po kayong aalis. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Radilla Broadcasting Network. 8 Trivia Pro Incorporated. This is 8 TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 now. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick up my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away. Tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day Balita at impormasyon
sa mga napapanang kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Lalong nabubulgar po ang iba pang mga sikreto. Ito yung sinasabi natin sa mga huli ngayon, dapat maging transparent sana o kaya dagdagan yung mga vital information na ipapaabot sa publiko kasi parang kulang marami tayo ngayong pagdududa dyan na mangyayari kung halimbawa nag-raid sa Las Piñas, kanino yung bahay? Bakit alam nyo kung magkano upa ng mga drug lord na yung sa bahay pero hindi nyo binabanggit kung sino may-ari? Sino inuupahan? Baka mamaya magkakasama yan di ba? Pagkatapos yung mga shabu, saan ba napupunta yan? Kasi mapapansin ninyo previously, pag halimbawa may nahuling 5 kilo, yung susunod na huli, 5 kilo na naman. Parang may uniform. Hindi natin alam kung paulit-ulit yun. Nahuli na naman daw sa Maynila noon, 10 kilo. Sumunod, nahuli sa Bulacan, 10 kilo rin. Ano ba yun? Itong nahuli dito sa Cagayan, marami yun. Hindi ko alam kung si Kimong naiimbestigahan doon. Itong sa Pilam Life, ang dami niyan. Kitang-kita naman sa television, di ba? Pinakita, may mga lutuan pa ron di ba? Mga kaibigan. Balde, no? Saan napupunta ho yan? Ngayon, pagkahukulang na ganyan tayo sa detalye, katulad yung sa mga narco-politician, itong si Mayor, si Loot, naku, daming dapat ipaliwanag pala nito. Kumpare niya pala yung drug lord. Peter Lim. Oo. Tapos sasabihin natin, hindi natin kilala yan, hindi tayo... Sabi niya, hindi daw yun yung Peter Lim na drug lord. Ano? Parang may iba pang Peter Lim, ngayon, ito daw ninong pa ng anak niya. Hindi, isang lugar yun yung tinutukoy Sa Visayas yun tsaka yung Jaguar Ito yun Ang daming lim. Pero yung tinutukoy, alam mo kung sino yun. Pero daw, sabi niya, kumpare niya nga raw yan, pero wala raw siyang kinalaman sa parang pinalalabas niya. Hindi niya alam. Wala akong kinalaman sa activities niya. Mga kaibigan. Hindi, pag pulis ka, dapat alam mo yun. Hindi pwedeng sasabihin mong wala akong alam hindi pwede yun. Saka lalong-lalo na, pulis ka ang kinukuha mong ninong ng anak mo, yung taong kilalang kilala mo. Hindi ka naman kukuha nung kahapon mo lang nakilala, di ba? Okay, nasa lubong mo lang sa kalye. Parang si Kulangko. Ngayon, naglalabasan yung litrato, kung sino-sino kasamang mga politiko, yung kapatid ni Pichay. Yan si Pichay, sa totoo lang, hindi pa ho yan nagiging public official. Kakandidato pa lang na congressman niya nung una, panahon ni Marcos. Nasangkot na pangalan niyan, si Butch Pichay mismo sa droga. Ang katunayan ho niyan, nakiusap sa akin yan Noong mga panahon na yun, sabi, mo nga, sabi mo nga dun sa yung bumabanat sa akin sa radyo ng bayan, binabanatan ako, pakisumbong mo nga dun sa press office, dun sa press secretary nung araw. Gagawin pa akong makapili nito. Dahil siya daw binabanatan
nung broadcaster doon sa radyo ng bayan doon sa kanilang lugar. Nasangkot siya sa droga. Ba't hindi ka mapapabilang sa suspect dyan? Smuggler yan eh. Si Pichay, smuggler yan. Bago yan napunta sa politika. Sa politika, smuggler yan. Boots Pichay. Kaya hindi nakataka-taka kung yung kapatid niyan may litrato, nakikipag-party, birthday ni Kulangko, doon sa loob ng Bilibid, ha? Tsaka may ano pa doon, ha? May isa pang kernel. Tsaka si General Garcia, nandun. Kasi nakakulong naman yung siya. Euro General. Hindi, yung Carlos Garcia. Yung yung sa pera din yun. Kasi ando doon siya, nakakulong siya, sa maximum. Doon na ba? Yan, mga yung pare, si Olaguer. Kita kaya mo. nga pinagtatakpan ninyo mga drug lord sa loob eh. Gusto pa nga ipagmisa nila na wag mapatay yung mga drug lord. Meron pa isang kumakalat ngayon ng video naman ng isa pang big time drug lord doon, yung JB Sebastian. Sa opisina niya doon sa loob ng Bilibid, may litrato siya, kasama niya si Pinoy, kasama niya si De Lima, pinagmamalaki niya doon sa Amerikano, nag-i-interview sa kanya. Hindi na bago yun. Talagang siya ang ni De Lima. Sa loob ng JB Sebastian. Hindi man droga kaso nun eh. Karnaping, hijacking, murder yata. Magalang kaso nun. Pero isa siya sa drug lord sa loob. Sa loob? Yan po ang sinasabi natin. Hindi pwede itong sinasabi ni Loot na kahit na kumpare niya yung drug lord ay hindi wala siyang pakialam o alam doon sa activities nito, business activities at nefarious activities nito. Pulis ka eh. Hindi mo pwedeng ikatwiran yun. Ikaw, huhulihin mo ba yun? Hindi ba? Kumpare mo yun eh. At saka bakit mo kukunin kumpare yun kung walang kwarta yun? Saka kung di mo kilala nga. Kumukuha ka ba ng kumparing magsasaka? At saka karpintero? Matagal nilang kasama yun. Baka niya yun, kaya niya kinuhang kumpare. Sana, kung sanay kang kumuha ng hindi ka namin kukwestiyonin ang kinuha mong ninong magsasaka. Laborer. Yan. Kinuha mong ninong karpintero. Yung pangkaraniwan lang, namamamayan, di ba? Hindi naman kayo kukuha nun eh. Kayo din eh. Ang magsasama-sama dyan eh. Ninong nga eh. Mga kumpadre. Yan. At saka bukum-buko na itong si Lot. Itong Loot na ito, tandaan ninyo, at saka yung mga narco generals. Meron na nag-PPR sa kanila, nahalata ko eh. Meron na yan. Meron na nag-PPR, mga kaibigan. Na yan. Hindi ko lang alam kung may hawak na naman ito ay yung Intramuros Press Club. Binabanatan pa si Duterte. Mali daw yung ginawa. Ganyan. Wala raw due process. Yan ang mapagdidinig mo ngayon. Ngayon? Oo, sa radyo, sa kung ano-ano. Due process, Due process daw. Baka, bakit daw hindi si De La Rosa? Ano yun? Overdue process. Hindi due process. Kaya hindi si De La Rosa nagbulgar niyan. Kasi pag si De La Rosa, pwede siyang idemanda ng libel. Pero si Duterte hindi lang pwede idemanda eh. May immunity yan. Yan ang tactic ang ginawa dyan. Saka si Duterte na ba nangako pangangalanan niya yung tatlong generals eh. Diba? Nung bago yung inauguration. Pagka pinangako niya yan eh. Dinimanda ka ng libel, ang tagal nun. Hindi ka pwedeng magano. Kaya si Duterte nagbulgar. Ito ngayon, itong sa Maynila, nagpapaandar si Erap, nagkukunwari, nagpapanggap, na kunyari, ano yung gagawin niya sa Maynila? Lilinisin niya raw. Lilinisin ng Maynila. Patitigil doon niya anarkiya. Anarkiya. Mga vendor. Siya ang gumawa nun eh. Sipin mong katarantaduhan yan. Kaya ho sinasabi ni Erap yan, noong nakaraang linggo, di ba, pinagtatanggal kunyari yung mga vendors sa Divisoria. Yung pala, nung hapon, balikan din. Bumalik din eh. Photo op lang pala. Nagpapalitrato lang para dito niya sa media dinadala yung kampanya para sapawan niya si Duterte.
Ha? Ngayon ho, mga kaibigan, ang totoo niyan, kaya ginagawa ni Erap yan, sinasabi ni Erap yan, kasi natatakot siya. Ha? Na siya ipahiya ni Duterte. Bakit ho? Kasi, hindi ba, wala pa namang isinasagawang kampanya, inihahanda pa nila lahat, pati yung yung mga kolorom sumampol muna dun sa, sa EDSA. O nung ma-interview yung bagong hepe ng LTFRB, sabi niya pati yung mga illegal terminal, bubuwagin lahat yan. Kasi yan ang mga dahilan ng kung ba't nagkakaroon ng traffic. At saka itong mga kolorom, walang karapatan nito Walang karapatan yan Tama nga naman, paano yung nabubuhay na kumuha ng prangkisa. Sumunod sa proseso. Nagbabayad sila religiously, di ba? Dahil yun ang hanap buhay nila. Tapos kayo, wala kayong binabayaran, nang-re-rape pa kayo sa loob ng Nang-hold up pa. Hold up pa. Walang hahanapin sa inyo. Kumbaga, wala kayong accountability. Madali yung matatakasan yung ginagawa niyong kagaguhan. Yung may LTFRB franchise, mga kaibigan, pag nagkamali yun, may merong accountability. Paparusahan siya, pagmumultahin siya, minsan kakansilahin pa yung yung prangkisa. Walang prangkisa hindi na siya makakapag-engage sa may record na siya. Kahit gusto niya magbalik sa ganong, dadaan ulit siya sa proseso, hindi na pwede. Di ba? Dahil nagka-record siya. Kayo, ano record nyo? Mahuli ka man, wala kayong violation sa LTFRB. Di ba? Pwede pa ka, natagdag ka na ng huli. O napag-isipan mo, kumuha ka ng prangkisa ngayon para tumigil ka na sa pagiging koloro mo. Abay, daig mo yung naging lisensyado. Kasi sila hindi na pwede. Wala na silang chance. Ikaw meron. Di ba? Parang illegal recruitment. Yung may lisensya, pag nahuli yun, na kasuhan ng illegal recruitment activities yun, kasi kahit naman lisensyado ka, meron mga nalalabag sa batas na kung tawagin illegal recruitment activities. Kahit ka lisensyado. Mapaparusahan ka dahil meron kang lisensya sanction ng POEA tsaka Department of Labor. Samantalang itong mga illegal recruiter, walang lisensya yan, mawawala dyan. Mahuli man yan, sasara lang yung opisina nila. Kung wala namang complainant, magtatayo na naman ng opisina sa iba. Ganun o ginagawa niyan. Pagkatapos itong may lisensya naman, pwede silang ma-cancel ang kanilang lisensya bilang parusa sa kanila. At hindi na sila pwedeng makakuha ulit ng panibagong lisensya sa parehong pangalan niya. Ban na sila, ban. Mababan ka. Perpetual ban. Itong illegal recruiter, pag nagsawa na ito, at marami ng puhunan ito, pwede na siya magtayo ng lisensyadong agency. Kahit tad-tad siya ng reklamo. Tad-tad siya ng taong winalanghiya. Di ba? Dahil wala siyang pananagutan Ganun po yun, mga kaibigan. Ito naman kay Erap, nako. Nagtataka nga tayo. Dito kay General Bato, at takantaka ko yan. Akalain mo si General Nana, ang daming sabit niya sa Maynila. Di ba? Sa Cebu, mga kaibigan. Sa panahon niya, naging grabe ang Cebu, katunayan pati laboratorio na huli dyan, at ilan yung pangyayari, pati si Duterte napakamot sa ulo. Nung malaman na meron daw nahuli 10 kilo sa sasakyan, inabando na raw, tumakbo raw yung may nagmamaneho nung sasakyan, may-ari. Ba't di nahuli? Katarantaduhan yun, di ba? Invisible. Ang dami ilan yung nahuli sa Maynila, ang humuli pa, yun lang na sinasabi na nahuli nila, wala naman tao. Pero lahat ng huli dyan, yung laboratorio, di ba doon nga nahuli si Colonel Marcelino, yung laboratorio, yung tindahan daw ng bulaklak sa Binondo, pero Cebu pala ang tinda, mga kaibigan.
Yung nahuli dyan sa Harbor View. Nahuli dito sa Quezon City boundary, pero taga Maynila. Yung chairman, kamo sa Santa Cruz. Puro ang base, puro Binondo eh. Yung chairwoman sa Santa Cruz, si Ligaya na lang hindi pa nahuhuli mga kaibigan, yung si Ligayang bruha dyan sa Loton. Kailan kaya, alam na kaya ni ano yan? Delgra. Senior Superintendent Jigs Coronel. Jigs Coronel. Kung sino nagpapakalat ng droga sa Loton. Alam niya na kaya si Ligaya yon. Mga kaibigan. Alam na kaya ni Coronel kung dyan sa MPD kung sino si Judas. Si alias Judas. Judas not pay, Nakakala mo, mga kaibigan, ito kahit saan ito mapunta, natandaan mo ba nung araw? May mga litrato pa yan, kasama mga big-time Chinese drug lords. Mga kaibigan, alam ba ni Coronel kung sino yung alias Judas na yan, na anak ng local executive? Local official dyan sa Maynila? Alam ba yan? Kilala mo ba yan? Yan ba kasama dun sa sinasabi ninyong 80 mahigit na nasa listahan na kunyari may category 4, level 4. Akala mo mga may matrix pa. Hindi, tsaka saan kayo nagkaroon ng orientation na gano'n, ginaya na si Duterte. Si Duterte nagsabi nun nakigaya naman ito si Coronel. Baka gumawa sila sarili nila matrix. Paano? Dipahin mo, pulis ka dapat sa inyo ng una yan Ba't si Duterte, di ba? Palagay ko, pati itong mga hinduropot na to, walang alam sa mga impormasyon na alam ni President Duterte. Dahil pati embassy yata, merong intelligence report na nakuha dyan. Yung Drug Enforcement Agency ng Amerika. Nasa linya natin, si Ginoon Tony Sia. Magandang umaga po, Mr. Sia. Magandang umaga, sir. Opo. Narinig ko yung nilipat ko lang yung channel. Nanonood ako sa programa nyo, tapos nilipat ko lang ang channel sa GMA. Nagkataon, may press conference na si Solicitor General Calida. Inupakan si De Lima. Ang sabi, anong ginawa ni Secretary De Lima sa 6 years sa DOJ? Wala naman nangyari sa sa mga kasong hinawakan niya. Lalo lumalala ang droga. Sabi ni Solicitor General, ako ang lawyer niyo, ako magtatanggol sa inyo mga kapatid. Gawin niyo ang ini-implement ni President Duterte. At ako ang nasa likod ninyo. Hindi, ang dapat niyong tandaan ito, Mr. Sia. Nung naupo si De Lima sa Department of Justice, ang kauna-unahang circular na kanyang pinalabas, direktiba sa lahat ng piskal sa buong Pilipinas kasi mga tauhan ng DOJ lahat yan. Ang unang-una niyang direktiba, palayain ang mga drug suspect agad, immediately na subject ng tinatawag na automatic review. Gumawa siya ng sarili niyang patakaran. Para bang yung automatic review, applicable lang yun sa mga capital offense at yun ay tungkulin ng Supreme Court. Sa Supreme Court lang yun Akalain nyo umimbento ng sarili niyang batas ito si De Lima. Inisyuhan niya ng direktiba mga piskal na lahat ng idudulog for automatic review sa aking tanggapan. Sa kanya lang pwede ang automatic review. Ayun, ganun pala. Lahat ng kasong droga, dapat palayain mo yung suspect. Palayain ang piskal. Kaya pala lumala. Pinalaki niya ang ulo ng mga... Hindi niya pinalaki. Ginawa nilang negosyo yan. Negosyo, nagtataka nga lang ako, ba't di nila binabanggit yan? Yan ang pinakamadaling paliwanag dyan.
na magpapatotoong ginawang hanap buhay at negosyo para magpayaman ni De Lima yan droga. Ayun, kaya pala pagka pumupunta pala ito sa Muntinlupa dahil nagluluto doon, nagwawala, pinagigibay yung ano. Ang ibig sabihin, maliit ang bigay sa kanya ng mga drug lord doon. At saka isa pa, ang kasalanan niyan na pwedeng panagutin si De Lima. Alam niyo ba kung saan? Yung ginawa niyang paglipat sa mga preso, yung 10 yata yun eh. Yung mga notorious doon, yung mga big time na bilanggo, yan, sila Kulangko, nilipat niya sa NBI yan, from Muntinlupa, kahit wala namang court order. Ay, grabe pala, no? Bawal yun sa batas. Eh, kung nakawala yun, nako. Grabe. Hindi, bakit ito masyadong VIP? Ay, kinompormisyon niya ang batas, isipin ninyo yan. Ikinompromise niya sa kriminal. Yun yung sinasabi natin kanina na sinabi ni Lee Kuan Yew, di ba? Na sa paglikha ng batas na tungkol sa krimen, ang unang isinasaalang-alang dyan, ang pangunahin dyan, yung kapakanan at interes ng mga sumusunod sa batas na mamamayan. Abiding law, sa batas. Ito, baliktad eh. Kapakanan ng kriminal. Binabaliwala ni De Lima ang batas basta makakatulong sa kapakanan ng kriminal. At nagningitit ako, Sir Percy, nung DILG to si Rojas na to. Hindi niya parang bulag siya, no? Tagal naman nila. Marating sa kanya eh. Pa-drug test nila si Rojas. Tsaka si Pinoy. Pa-drug test nila si Rojas muna. Tsaka si Pinoy. Kasama na natin. Kasi matanggap din yan eh. Sa mental na natin ito patis. Sige, Mr. C, maraming salamat. Okay, maraming salamat. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Pansamantala ay magpapaalam po tayo. Hanggang bukas po muli, ito po si Rose Benario. O naman si Peter Tolastas. Susunod po agad ang mga pagbabalita sa pamamagitan ni Melchor Balawas, ang tabayanan, ang kasunod na programang Shalala and Friends. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Boots Pichay! Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao.
pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ng umaga, narito po ba ang mga balita sa oras na ito? Isang barangay kagawad na tulak daw umano ng syabut, tinambangan, patay. May detalye mula kay kasamang James De Jesus. Kasamang James.